Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, isang mahigpit na yakap mula sa panibagong araw para sa inyong lahat. Kamusta paggalang pagmamahal? Ulan Dede, nakita mo na naman na nagsimula ako mag-video, bigla kang sumugod anat. Si Dede talaga, tuwing magsisimula ako ng video, alam na alam ni Dede na nagre-record tayo. Huwag mo kagatin ang mikropono anak, sandali lang. Agad siya nagpapapansin. Noong isang araw, ipinakabit natin ang panel sa farm, gaya ng alam ninyo. Sa farm, kuya, talagang nagsimula na kami ng full renovation. Pinapaganda namin ang paligid, ginagawa namin dahan-dahan at kaya namin. Ipinakabit na natin ang panel sa mga container, tapos sinabi ko nagagawa tayo ng bakod sa harap para hindi makapasok ang mga aso at manatiling malinis. Kahapon, nagsimula kami hapon at tinutuloy namin ngayon mula sa natigil. Malaki na ang natapos namin kahapon. Gerkan, gaano pa kaya ang gagawin natin ngayon? Mga isang oras lang abutin sa kabuuan. May isang oras pa tayong gagawin. Yung pinto at ilang maliliit na parte na lang ang natitira. Ngayon, ipapakita ko yun sa inyo. Sunod-sunod na mga video ng renovation ang darating. Ayusin natin dito ang paanakan, ang mga harapang kulungan, ang bakuran at pangkalahatang aayusin lahat. Ayusin natin dahan-dahan ang lugar dito, nadampasan natin ang taglamig. Pero maghanda tayo para sa susunod na taon. Sana, huwag niyo akong bigin. Pakiusap, para masuportahan ako, pakilik ang video na ito. Mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Matutuwa talaga ako. Napakahalaga para sa akin ng mga like at komento ninyo. Huwag niyo naman akong tandihan, pagbigyan nila ako. Halika, Gerkan, ipakita natin ito. Kapon mga kaibigan, kumuha kami ng profile na 30 sa 40 ang sukat, 2 mm. Tingin ko, Gokan, sasapat ang mga profile na 30 ang haba para sa lahat ng kailangan natin, di ba? Tama ka diyan, kuya. Mga kulungan sa harap, lugar ng panganganak, iba't ibang pinto tulad ng sa bahay at sa sky. Ayusin natin bawat parte dahan-dahan. Medyo magulo ngayon ang bakuran pero mamaya o kahit na yon, ipapakita ko sa iyo. 3 taon na ako nandito. Ano na ulit ang sinabi ko kanina? Sabi ko, Gohan, darating kaya ang araw na mahugasan ko ang mga kulungang ito gamit ang hose. Tama ba? Tama ka diyan, kuya. Ulan, nasanay na ako sa 3 taon na paghuhos ng timba, paghuhugas, paggawa ng mga mabibigat na gawain. Nang biligay ko yung hose doon. Nilinis namin mabuti ang mga kulungan gamit ang mataas na presyon ng tubig. Ipakita rin natin yung mamaya. Tingnan nyo mga kaibigan, ito ang mga profile natin, humilit kumulang 30 ang haba. Kung papala rin tayo ng Diyos, dapat makapagtayo na tayo ng bahay gamit ito, di ba? Makakapagtayo ka ng bahay gamit ito. Sobrang nakuha natin. Ibagi rin ba natin sa mga tao ang mga kalkulasyon ng gastos? Kung ganoon, ipaliwanag natin sa dulo ng video, magkano ang nagastos sa bawat isa? Magkano nagastos sa mga materyales? Kunan mo nga ang leon. Ulan tayo sa bawa. Tunay na anak ng Argentina. Nasaan ang anak ko, Leon? Ang galing mo. Isama mo si Apollo ko. Apollo, anak ko, papalitan natin ito. Nagulo na ang lugar mo. Ayusin muna natin ang mga kulungan. Magiging kamangha-mangha ang lugar ng lahat ng anak ko. Gokan, papakawalan ko ba si Tyson? Pakawalan mo, kuya. Hindi ka natatakot, di ba? Noong nakaraan, dumating si Batin sa atin. Si Batin ay dog trainer, alam mo yon, di ba? Tama ka, kuya. Ganon ang nasa papel, pero hindi niya na-train sarili niya. Anak, nakakaya yan. Nanonood si Batin, baka madaway pa kayo. Tyson papa, pakawalan muna kita. Si Batin natatakot, kaya ilang araw di makalapit kay Tyson. Sandali lang Tyson, sandali lang. Takbo anak, takbo. Ang galing mo talaga. Mahal na mahal kita, Tyson papa. Iba talaga ang pagmamahal ko kay Tyson. Pahininga ng kamera, Gohan. Sige nga, yakapin mo naman si Apollo. Apollo, gusto mo bang pakawalan kita? Pakakawalan mo kita. Pakawalan mo na para makadaan siya. Pakawalan mo. Pakakawalan ko na. Pakawalan mo, may aso na laban ba? Wala, di ba? Wala, ginawa niya kay Dede. Sige, ikaw na lang, bitawan mo na, kama na, bitawan mo na. Bitawan mo, hayaan mo siyang dumaan. Apollo, tumakbo ka, Apollo, tumakbo ka. Masya Allah. Si Dede Silson lang ka, napapansin mo ba? Wow, ang ganda ng lugar ng mga kambing, mga kaibigan. Talagang unti-unti naming inaayos ang bawat lugar. Kahapon, may isang tao rin na nag-comment, Gokhan. Ano yun, kuya? Sabi niya, ikaw daw. Bakit puro binabakuro ng harap ng container para di makapasok ang aso, pero pinapapasok mo rin naman sa loob? Tama naman siya, di ba? Totoo nga. Sobrang tama siya. Tama siya, may punto. Wala tayong magagawa, basta may magawa lang. Tama siya, kahit doble pa. Totoo, tama talaga sinasabi niya. Makatuwirang komento yon. Makatuwirang puna. Wala kami nusot. Kung iisipin, may sense nga. Sa tingin ko, tama siya. Tara, ipapakita ko sa inyo. Pero kuya, kinukuha mo yung mga matatalinong aso sa istasyon. Pre, yung sinasabi mo matalino si Rocky. Anong ginawa niya sa upuan? Si Rocky nga yun, kuya.
Anong ginawa ni Rocky? Si Rocky rin may kasakit, mga kaibigan, sa kasamaang palad. Yung sakit na yon, nahawa rin si Rocky. Mamaya alas 2 ng hapon, pupunta kami sa veterinaryo. Yang king kurso namin tuta, may problema sa pa. Hindi namin alam kung bali o may bitak, puro malas talaga. Sa totoo lang, sa maganda-gandang panahon ka pa nga tumapat. Kung andun ka nung isang araw at nakita mo ang kahihiyan ko, bawat aso nilalagyan ng suwero. Alam mo yon? Nagbantay ako ng ilang oras sa tabi niya. Grabe ang hirap na dinanas ko. Kung ako ang nasa kalagayan mo, pinapunta ko na lang dito yung veterinaryo. Pinapunta na rin siya dito. Pero hanggang kailan ba siya makakapunta rito? Naiintindihan mo ba? Hanggang saan ba siya pwedeng pumunta? Minsan, mula umaga hanggang gabi, nandito siya. Ngayon, tinan nyo, dahan-dahan namin papakita sa inyo ang mga bakod, mga kaibigan. Tinan nyo. Tingnan mo, karamihan dito ay nagawa na namin dahil sa sipag ng kapatid ko si Gohan, ang maestro. Gohan, kung may trabaho sa 81 lalawigan, pupuntahan at gagawin mo ba? Hindi ko gagawin, kuya. Ang aming maestro ay mapili. Kung magustuhan niya ang trabaho, gagawin niya. Tama ba? Mapili ang aming maestro. Tingnan mo, dito namin inilagay ng maayos ang aming mga bakod. Ang tinatawag kong panel na bakod ay ito, mga kaibigan. Machibay, maganda. Sandali lang, Gokan. Dadaan muna ako dito. Sandali lang. Pero tingnan mo, kuya. Ang linis na dito. Kita mo? Pareho rin sa likod at gilid. Sa may pinto na lang ang natira. Tingnan mo, ganito na dito. May natirang puwang dyan at sobra pa tayong materyales. I-welding na lang natin. Pagkatapos dito, kuya, magiging sobrang linis na dito. Kagabi, masaya dito. Binuksan namin ang mga ilaw. Maliwanag ang ilaw ng container, maganda dito. Tama, Gohan? Ang ganda kagabi, di ba? Pareho dito at doon. Di ba? Ang ganda ng pagkakaliwanag niya. Oo, ang ganda talaga. Papalamutian pa natin dito. Maglalagay ng upuan, set na upuan, muebles sa harden, at iba pa. Dahan-dahan natin gagawin, pero Bibili ka rin ba ng duyan? bibili rin ako ng duyan. Ako, ang gagawa para sa'yo. Gagawin mo ba? Oo, gagawin ko gamit ang bakal na profile. Sige, gawin mo na akong garon, isang magandang duyan. Gusto ko sanang gumawa ng duyan dito, pero magiging nakapirmi lang ang pwesto nito. Ayos lang, gawin mo nakapirmi. Ituturnilyo mo sa lupa para hindi gumalaw. Tama. Gawin mo na, Tol. Gagawa rin ako ng duyan. Sige, pwede na. Gawin mo na yan. Sa kanto, gawa sa bakal. Teka, inan ko muna. Lalabas muna ako dyan. Gohan, sabi ko na sa'yo, nilagyan na natin ng turnilyo ito, lalagyan pa ng bakan na tulos sa likod at i-welding para mas matibay. Naintindihan nyo? Gagawin din natin yun. Ayan, yan ang sinasabi kong sobrang allowance dito. Sobrang allowance din do. Oo, magagamit natin yan. Tyson tatay, mukhang gusto mo dito Tyson. Si Tyson tatay dito lang mula ngayon. Oo, Tyson ko. Ngayon, daan-daan na tayo magsimula sa trabaho, Gohan. Sige, hindi matatapos ang trabaho ito, anak. Ang dami mong sinasabi. Tara na, balik na tayo sa trabaho. Dito mo puputulin ang video. Hindi natin pinuputol, ayan nga, at kinukunan pa kita. May ganoon bang ako ang kumukuha? Sino ang hahawak ng kawad? Ako ang hahawak ng kawad, ako ang hahawak. Kung darating ang lola mo, siyang maghawak. Ha? Pupunta ako sa kabila at tukunin ko ang kawad. Sandali lang. Sige, tumawid ka na. Tingnan mo, ayusin natin ang pinto. Gokan. Tama ba to, anak? Ito ba ang tamang gawin ngayon? Anak, kailangan natin gawin kahit 1 metro ang pinto. Lalimig mo ba? Ang dahilan nito, magdadala ako ng gamit dito ngayon. Yan gaya ng matinang panghugas, sofa at refrigerator. Gets mo? Kailangan natin may daan ng mga yan ng maayos. Lakihan mo ng kaunti ang pinto. Gets mo? Marami pa tayong ibang gamit. Naintindihan mo ba? May sobra pa nga. Sobra na rin niyo yun. Sabi ni Gohan, Kuya, gusto mo ng sliding gate? Dagawan kita, sabihin mo lang. Gagawan din kitang sliding. Sliding ba? Sliding. Bo, kung gusto mo gagawan kita ng sliding na gate, Oo, sliding na, pero hindi naman natin ipapasok kotse. Oo, hindi sliding, pero magastos ba yon? hindi. Kung sliding ito, mabubuksan mo lahat, di ba? Buong buo talaga, mula poste hanggang dito, papabuksan ko sa'yo, tingnan mo. Ganun na lang kaya gawin natin. Tay, may parte pa sa labas. Mga kaibigan, sa tingin nyo ba dapat may relays o normal lang? Pero maganda rin na may relays. Parang yung gate natin sa bakuran, di ba? Maganda kung may relays. Kung kaya mong gawin. Kung gusto mong gawin may relays, gagawin ko rin may relays. Kung sinasabi mong gawin, gawin mo. May isang gate doon. Sige gawin mo. Gusto mo bang gawin kung may relays? O mga kaibigan, tingnan natin ito at ipampanita ko sa inyo isa-isa. Mag-like din kayo sa video na ito. Kung may mga suggestion o rekomendasyon kayo para sa Harden, mga bagay na gusto ninyong ipagawa o mga ideya na sa tingin ninyo ay makakabuti,
isulat ninyo sa mga komento. Mahalaga sa akin ang inyong mga komento. Babasahin ko lahat at susubukan namin gawin ang mukhang makatuwiran. Ngayon mga kaibigan, nandito na ako sa may mga kulungan at ipapakita ko sa inyo ang tubig, si Carlos Baba. Asil, nasaan na ba ang mga leon ko? Halimaw, ito ay halimaw. Sandali, hayaan mo haplusin ko muna sila, sandali lang. Sandali lang. Hayaan mo haplusin ko muna sila, pare. Sandali lang, pare. Hayaan mo haplusin ko muna sila. Masya Allah, ang mga leon ko. Alex, huwag kang magpakabaliw. Tingnan mo, nagkalat ka na naman. Hector Baba! Alex, halika! Halika, Alex, namingin ko ang dalaga ko. Nasaan ang mahal ko? Ang ganda mo talaga. Hector, tatay, mabuhay ka. Parang tunay na Italian stallion. Grabe kayo. Zeyna, anong ginagawa ng maganda ko? Halika dito. Grabe ka talaga. Grabe ka. Tingnan mo, kuya. Hinila ko dito ang tangke ng tubig. May isa pa naman tayong tangke ng tubig, di ba? Dito ko na lang sa pinupuno. Pinatakbo ko na ang motor natin. Subukan natin paandarin. Paano rin ninyo? Baka isipin ninyo, normal lang ito, gaya ng normal lang yan, o tubig lang naman yan, wala namang kakaiba. 3 taon na akong nag-igib ng tubig gamit ang timba, napakahirap talaga. Yung di nakaranas, di makakaintindi. Sa inyo, normal lang, pero sa amin, malaking bagay ito. Tama, Esko? Guwapong Esko. O kuya, paandarin na natin ang motor. Sabihin natin, Bismillahirrahmanirrahim. Sa pagkakataon ito, binabati ko kayong lahat ng isang mabiyayang Ramadan. Sige na anak, ang galing mo, Masya Allah. Sige na, ang galing mo, tingnan mo ang tubig, Pakiusap, tingnan mo. Tingnan mo. Ngayon, tingnan mo, ganito dito. Kalmado. Ayos ba? Tingnan mo. Ganito ako kabilis magugas, kuya. Pag-brush sa node na lang. Si Hector tatay nabasag pa ang lalagyan ng tubig. Sira ulo talaga si Hector. Hector, tingnan mo ang ganda nito. Baka normal lang sa inyo, pero para sa akin, hindi. Matagal na kami nahihirapan. Ang advantage nito, malinis na rin ang tubig. Nasa loob kasi ng tangke, di tulad ng swimming pool. Kaya direct akong nilalagay ang malinis na tubig sa mga inuman nila, kuya. Tingnan mo. Sana maayos ang trabaho. Nililinis ko na mabuti ang bawat sulok. Carlos, mayroon ba pang marumi sa ibang lugar? Ha? Hindi pa natin nailagay ang tubig ng bata ito. Sandali lang. Diyan mo agad ilagay ang tubig niya. Sabi ni kuya, lagyan ng tubig. Alam mo ba kung nasaan ang lalagyan? Ganito mo lang hugasan. Ayan. Ha? Kuya, nilulubog ko araw-araw sa bleach yung mga lalagyan ng pagkain natin. Puno ito ng bleach. Ano? Para mapatay ang mikrobyo. Sabi ko nga, kahit sa pangke, lagyan ko na lang ng bleach ang tubig. Araw-araw kami naglilinis ng kulungan gamit ang bleach at detergent para patayin ang mikrobyo at panatilihing malinis. Naintindihan niyo ba? Pero sabi ko, baka masira ang inuming tubig ngayon. Ganito na ang sistema natin, kuya. Umaabot sa huling kulungan. Sapat na ito para sa akin. Ang ganda ng kinalabasan nito. Tingnan mo, pati kamay at mukha natin. Hugasan natin. Ngayon lang yata tayo nakakita ng tubig, Gokan. Para na ilang natin natuklasan ng tubig. Buti na lang mainit ang panahon na yon. Sa tag-init, maganda tayong makakalangoy dito gamit ang hose na to. Pwede natin hugasan ng puluman at maligo. Ang ganda ng resulta, mga kaibigan. Hector! Gusto mo bang paliguan kita, Hector? Ginagamit ko rin ito sa mga aso. Na yun. Takpan natin ito ng dinito, kuya. Ayos na ayos. Napakaganda nito para sa akin. Ngayon gagawin natin ang sliding gate, pero sabi ni Gohan, liyaing mabuti muna ang pinto. Tapos may hawak din akong isang primer kontra kalawang na kulay abo. Gagamitin natin ito para pinturahan din yun na maayos. Ayusin muna natin ang sistema ng release na yon. Sliding door na ang gagamitin nating sistema ng pinto. Kasi kapag sliding ang ginamit, mas mabubuksan ito ng buo at mas magiging komportable. Ibig sabihin, magiging malaking pinto ito. Ila, Sara. Ngayon, may ganitong frame ng pinto sa bakuran namin. Direkta ihinan natin dito ang berdeng bahon. Pipinturahan ko ito ng magandang anti-rust na primer. Pagkatapos, gagawa si Gokan ng maayos na sliding system dito. Nako! Naubos na ako ang gasolina.
Meron pa namang gasolina. Sige nga, dali mo ang gasolina. Naubos na yata ang gasolina. Pare, itong generator, malakas kumonsumo, hindi tumatagal ang gasolina rito. Sige, bubuksan ko nga. Dahan-dahan mo lang ibuhos, ha? Huwag mong sayangin. Dahan-dahan mo lang ibuhos. Ang 1 litro ng gasolina ay umabot na ng 60 milyon. Sige na, tama na. Tapos ka na, tama na. Para ilalagay ko pa sa makina. Aling makina? Sa water pump, may libre na hanap kaya todo lagay ng gasolina. Grabe. Sa totoo lang, pwede rin natin paandaran gamit ang panel, pero hindi pa rin natin pinapaandar ang welding machine gamit doon, kuya. Oo, magandang sliding na gate, kuya. Naiintindihan mo ba? Mas maganda ang sliding kasi mas malaki ang nabubuksan ko at hindi ako mahihirapan magdala ng gamit. Naiintindihan niyo ba? Gustong gusto ko ang sliding. Si Gohan, ang galing din niya sa mga ganitong bagay, grabe. Sana makagawa tayo ng maganda. Matapos lang sana itong welding na to. Pagkatapos, lilihain ko ito ng maayos at pipinturahan. Mas okay sana kung itim ang pintura para sa bakod pero kulay abo lang ang available. Tingnan na lang natin mamaya. Mga kaibigan, hinati ko itong 1 oras na video. Tinuloy namin ang gawain. Suslum, anong nangyari? Hindi pa. Tapos, dito. Ayos na ba? Saan huli itong ipinakita, Dokan? Parang ganun pa rin nung huli. Kuya, pareho pa rin. Binutasan lang namin sa ilalim. Halika, ipakita natin yon. Kuya, tingnan mo, ipakita mo dito, ganito. Nagbaon kami ng bakal na tunos sa ilalim para tumibay. Pero medyo gumagalaw pa rin. Tutuhugin din natin sa kabila. Ibig sabihin, tingnan mo, mas matibay ito, halimbawa. Oo, ginamitan namin ng bakal na tusok para maayos isa-isa. Pinagtsagaraan namin yan. Mas gusto ko sliding door kaysa normal na pinto kasi mas malaki na nabubuksan. Ngayon, mas madali na magdala ng gamit dito. Naintindihan mo ba? Slide mo lang ang pinto, kunin o ibalik ang gamit. Mas maninis at maganda patingnan kaya sliding door ang ginamit namin. Halimbawa bro, pag may sasakyan, aatras dito, bubuksan mo ang pinto, tapos diretso, baba ng gamit. Oo, ganun nga. Pati Kapag maliit lang ang pinto, dito mo ibababa, tapos dadalhin pa. kailangan mo buhatin. Kung makakarating ang sasakyan dito, kunin mo agad. Maganda rin sa tingin ko ang sliding door. Naiintindihan mo ba? Ngayon, meron tayong mga angle bar na poste para dito. Si Gohan ang nag-welding ng lahat na ito. Pinagdutundugtong namin ang mga ito. 3 poste, 6 na metrong haba. Pupunta tayo sa veterinaryo na yon. May appointment kami sa veterinaryo dahil may problema sa pa ang king corso naming tuta. 2 silang dadalhin ko. Pati si Rocky na bibigyan ng suwero at vitamina para lumakas immune system niya. I-x-ray namin ang paa ng king corso, tuta para makita kung may bali o bitak. Ano kaya? Ano nang nangyari? I-check muna natin sila. May ganito rin kaming gate na gawa sa metal na profile. Nilihad din namin ng maayos ang labas. Nilagyan ko ito ng magandang anti-kalawang. Pininturahan ko ito. Sinira mo naman agad ang magandang ayos dito, anak. Buti na nang pininturahan ko yon. Ikiniskis na rin ng maputik niyang paa. Kita mo? Sa gitna nito, maglalagay din tayo ng isang chesan. Ibig sabihin, yung panel na bakod, kumuha na tayo ng isa pa. Ihinan natin ito sa gitna. Pagkatapos, gagawa tayo ng maganda at maayos na sliding system. Tara, puntahan na natin ang mga anak natin, kaibigan. Sa video na ito, hindi ko na may papakita ang tapos na, pero makikita nyo sa susunod na video. Ngayon, dalhin ko muna ang mga anak natin. Ngayon, sa veterinaryo, mga 2 hanggang 3 oras din tatagal ang trabaho natin. Tsaka yung isa pa nating lalaking anak, sobrang bagsak din yung mga talukap ng mata niya. Malamang ngayon, pwede nating ipa-opera yung talukap ng mata niya, pwede nating ayusin. Sabi ng veterinaryo, dalhin nyo, sabi niya. Tingnan muna natin, tama ba, Ares? Plano sanang operahan si Ares, pero gumaling na siya. Dinala po siya sa Potse papuntang veterinaryo.
Papasok namin sa veterinaryo. Nawala agad problema niya nang makita ang veterinaryo kahit di pa siya naoperahan. Salamat at hindi na kinailangang operahan si Ares. Gumaling siya mag-isa. Tingnan naman natin ang mga tuta ng King Corso. Halika, bilisan ninyo. Fish stick! Kunan mo nga itong mga fish stick ko. Fish stick! Anong ginagawa ng mga baby? Kuya, tingnan mo, lumabas na ang lalaki. Ipinapakita niya sarili niya. Mga leon ko talaga. May lumabas ng King Corso na tuta. Paki-video mo ulit yung ginawa natin dito. Hintay lang nating matapos ang mga welding natin. Lalagyan ko rin ng finishing touches ng pintura dito mga kaibigan. Tapan sinuwerte, maliging malinis at maganda ito. Ang ating farm, sa tulong ng Diyos, magiging mas maganda pa, kuya. Halikan ka rito? Alin dito? Anak ko, astig ko, tingnan mo, ito yung may masamang paa, kuya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kong babe, halike. Halike, ganda. Halike, halike, halike. Tingnan mo, kuya. Nakikita niyo ba ang paa niya, mga kaibigan? Oh, may lagnat din siya. Malaki ang posibilidad na bita ko nabali ang paa niya, hindi namin alam. Hinihintay lang namin ang veterinaryo. Oh, titingnan siya sa x-ray. Nagamuti siya. Sana wala siyang bali. Parang may nana rin. Sandali lang kuya, ayan o, nakalaylay. Nakikita mo ba, Gokan? Diba, parang nabalian siya sa tingin ko. Hindi ko maintindihan kung paano niya nabali. Grabe, hindi talaga kapanipaniwala. Lahat ng kamalasan, naranasan na ng mga hayop na ito. Niligtas na natin sila, pero may problema pa rin sila. Ano ba meron sa mga hayop na to? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Tingnan mo yung lalaki, nakita mo ba talukap ng mata niya? Lumalala at nagiging maluha na rin ang mga mata niya. O pati talukap ng mata, titingnan ng veterinaryo. Halika anak. Operahan siya, kuya. Sana nga. Sa kanya, walang problema. Pero seryoso ang lagay niya na yon. Sana walang malalang bali. Baka nana lang o pamamagalan. Kung bali, problema na yan. Ngayon, halika anak. Ilagay na natin sila sa sasakyan, mga kaibigan. Ayos ba? Pagkatapos, kukunin natin si Rocky. Kailangan natin ayusin ang sasakyan. Tara, ipagamutan natin ang mga anak natin. Nasa veterinary na tayo. Salamat sa Diyos at maganda ang balita. Alam niyo, pinag-iinalan natin na bali ang paa nitong babaeng tuta. Sabi ko nga baka nabali o kaya nabita. Pero salamat sa Diyos, walang bali o bita. Nakita namin sa x-ray, maayos ang talagayan niya tungkol doon. Akala namin baka naipit o nakagat ng kapatid niya ang paa niya. Kaya namaga o nagkanana. Para doon, sinimulan na namin ang antibiotic na gamutan. Dinala ko rin dito kanina ang kapatid niya. Tinanong ko rin kay doktor tungkol sa mata niya. Sabi niya, hindi pa pwedeng gawin na yon. Kailangan pang lumaki ng kaunti. Kahit gawin natin na yon, alam niyo na mabilis lumaki ang mga lahing ito. Lalo na yung mga lalaki kanina, baka kasi relax lang din ni Carlos. Kaya sabi niya, wag muna na yon. Baka bumalik lang. Sa susunod na lang daw tingnan. Ang nagpapasaya sa akin na yon, walang bali ang paa nitong babaeng tuta. Pero di ko maintindihan kung bakit sobrang namaga at nagka-abscess pa. Pati mga paa niya namaga na rin. Pakita mo, Gokan. Ngayon, medyo humupa na, masakit na lang ang paa niya. Kaya biligyan namin ng gamot at bitamina. Salamat sa Diyos, sana gumaling na siya sa ilang araw. Wala namang bali, kaya nagpapasalamat ako. Halika, ipakita natin ang x-ray. Tingnan natin doon. Doon, makita nyo rin sa screen. Kulin mo, Gohan, yung x-ray. Tingnan ninyo. Walang bali o iba pa. Salamat sa Diyos, mga kaibigan. Akala ko ganun, pero salamat sa Diyos, hindi pala. Kung nabalian, mahirap na at hindi na kasing ayos. Gets nyo? Pati mga hayop mula nang dumating sila. Alam nyo, mahirap ang pagdating nila. Pero nailigtas natin sila. Ngayon, palibagong problema na naman. Hindi ko alam kung talagang lagi sila may problema. Ngayon, kinuha na namin si Rocky at nilagay sa tabi para sa suwero. Mamaya, ipapakita ko rin siya sa inyo. Sana makabawi ang mga anak natin. Nag-alala ako kay Rocky dahil mas delikado ang sakit niya kaysa sa iba. Tinamaan siya ng nakamamatay na virus. Sana magawa namin ang lahat para sa kanya. Nakakabit na ang suwero nila at susubaybayan namin sila. Isang oras namin hihintayin at siya man, inidalayo namin dito para maprotektahan. Nung dinadala ko sila, nilagay ko sa bagay compartment, si Rocky sa likod na upuan.
Kapag nahawakan namin si Rocky, hindi na namin dapat hawakan ang mga ito. Ganun kalala ang virus na ito na pwede itong may pasa mula sa isa papunta sa isa pa. At delikado talaga, naintindihan mo ba? Sana gumaling si Rocky at makita natin ulit ang dating ang sarili, yung Rocky na medyo siraulo sa bukid, mga kaibigan. Rocky, ano nangyari sa Rocky ko? O anak ko matapang. Tingnan niyo mga kaibigan, si Rocky. Parang nawala ang energy niya, makamlay, malungkot, pumaya. Sa loob lang ng 2 araw nangyari to 2 araw lang. Hindi siya kumakain. Lahat ng paraan sinubukan ko. Nung may mga asong may sabit sa container, si Rocky pa rin nakisama. Buti tumagal pa siya. Alam mo naman, mahina resistensya ng mga poodle. Yung gamot na ginamit kay Destan, yun din gamit namin sa kanya. Naibigay na namin ang suwero niya at nabibigay ang doktor ng vitamina at antibiotics. Nakita mo ba o napanood si Rocky kung paano siya tumakbo? Oo kuya, napanood ko si Rafi. Hindi siya mapakalinon. Ano kaya nangyari kay Rocky? Nausog ba siya? Ang gwapo ko. Napinturahan pati bukong katawan niya. Sumingit kasi si Rocky habang nagpipintura, kaya nadali rin siya. Pasaway talaga. Gagaling ang anak ko. Kaya anak, si Papa mag-aalaga sa'yo. Kaya anak ko, ang tapang ng anak ko, agad siya nabate. Grabe, hindi talaga kapanipaliwala. Mga kaibigan, ipagdasal natin si Rocky para dumaling siya. Ngayon, pagkatapos ng gawain, balak ko sanang ipakita sa inyo pero hindi natuloy dahil kinailangan ng gamutan ang mga anak. Sa susunod na video na lang natin, tatapusin ang mga bakod. Ipapakita ko rin sila sa inyo. Pero ang mahalaga ngayon ay gumaling muna ang mga anak natin. Maayos din ang iba mga kaibigan. Ingat palagi, mahal ko kayo. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Paalam at maging ligtas kayo.